Ano, Luz? Walang balak bumangon? Nakahilata ka na lang? Hindi ka natutulong dito sa bahay? Baka nakakalimutan mo, hindi ka prinsesa rito. Pagbubunga nga yun sa akin ng hipag kong si Ate Maricel. Ako si Luz Biminda, ngunit Luz lang kung tawagin. 18 taong gulang pa lang ako nang manirahan na ako sa piling ni Junjun at ng pamilya niya. Wala kasi akong pagpipilian dahil bukod sa nabuntis niya ako, pinalayas na rin ako sa amin. Hindi niyo rin naman ako masisisi dahil masalimuot din ang buhay ko sa poder ng mga magulang ko. Pasensya na po, Ate Maricel. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Masama na naman? Palagi ka na lang nagdadahilan? Akala mo ba porke buntis ka, hayaan ka na lang namin na walang ginagawa? Hindi ba't pinayo sa'yo ng doktor na gumalaw-galaw ka? Hindi ko po kasi kaya talaga, Ate Maricel. Hindi pa rin po kasi ako kumakain. Abay, anong gagawin ko? Gusto mo ba dalang pa kita ng pagkain? Bumangon ka na kasi dyan at magluto para makakain na kami. Yun ang nga lang ang gagawin mo rito para makatulong, hindi mo pa magawa. Pinilit kong tumayo kahit masakit ang dibdib ko. Umuubo pa ako ngunit iniilingan lang ako ni Ate Maricel. Nagkukunwari lang daw ako na may sakit. Hinang-hina akong tumayo, subalit pinagkakalampag niya ang pinto ng kwarto namin ni Junjun na para bang pinagmamadali niya ako. Kaya wala na akong nagawa kung hindi ang lumabas. Malaki na rin ang tiyan ko dahil 6 na buwan na itong dinadala ko. At 6 na buwan na rin akong nakikisama sa kanila. At walang araw na lumipas na hindi ako pinagagalitan ni Ate Maricel. Yan kasi ang hirap sa inyo. Lalandi-landi kayo, magpapabuntis, wala namang pera. Imbis na nag-aaral kayo, inuuna nyo pa ang pagbo-boyfriend. Ang kapatid nyo naman pong si Junjun ang nanligaw sa akin kahit ayaw ko, Ate Maricel. At sinisi mo pa ang kapatid ko? Kung ayaw mo, ayaw mo. Pero ginugusto mo rin eh. Kaya wag kang magmamalaki dyan na si Junjun lang ang may gusto nito. Dahil masipag mag-aral ang kapatid ko. Paniguradong inakit mo lang siya. Mag-e-engineer pa naman si Junjun, pero sinira mo ang mga pangarap niya. Napayuko ako. Bawat araw na lang sa buhay ko, ganito na ang naririnig ko. Kahit nung nasa poder pa ako nila mama, bawat kibot ko kahit may kausap o kasama lang akong lalaki, akala na nila'y lumalandi ako at gusto nang makibahay sa iba. Pilit ko ngang inilalayo ang sarili ko, ngunit itong si Junjun ang nangako at napaniwala akong mabibigyan niya ako ng magandang buhay. Nangako siya nga alisin niya ako sa masama kong pamilya, subalit heto at napunta naman ako sa mas masama pa. Ano pang iniintay mo, Luz? Nakatunga nga ka dyan. Kailangan ba iutos ko sa'yo ang lahat? Walang pagkukusa. Magsaing ka na! Maricel, ano na naman ba yung pinuputok ng butsi mo? Ang aga-aga nagbubunga nga ka. Rinig na rinig ang boses mo sa kapitbahay. Napalingon ako sa bagong dating, si Nanay Teresita. Siya ang ina ni Junjun at ni Ate Maricel. Siya ang madalas nakakampi ko rito sa bahay, ngunit palagi rin siyang wala para kumayod sa palengke at magtinda. Paano hindi ako magbubunga nga? Ito kasing babaeng dinala ng bunso ninyo, napakawalang kwenta. Magluluto na lang ng pagkain, hindi pa magawa. Gusto pa yatang iasa sa akin eh. Nagtatrabaho ako rito. Baka masama ang pakiramdam niya. Mabibitawan mo naman yung trabaho mo para sandaling magluto eh. Work from home ka naman. Hindi naman nila malalaman kung saglit kang mawala. At talagang siya pa ang kinakampihan nyo, Nay. Ako na nga itong nagtatrabaho, ako pa rin itong magluluto. Baka ako pa rin na maglalaba ha. Sabihin nyo kung gusto nyo na lang ako maging katulong. Pambihira, ako na nga nagpapalamo sa inyo, ako pa itong nagugutom. Padabog pang kinuha sa akin ni Ate Maricel ang kaldero na ginagatangan ko ng bigas. Ako na po, Ate Maricel. Kaya ko na po. Ako na nga, di ba? Hindi mo ba narinig si Nanay? Ako na nga ito naghahanap buhay. Ako pa rin ang kailangan mag-adjust. Ako na po, Ate Maricel. Pinilit kong kunin ang kaldero, ngunit hinila niya lang yun uli dahilan para matapon ang laman na bigas. Kaya naman malakas siyang nagmura at tiningnan ako ng masama. Talaga naman, Luz Biminda. Sinabi ko na kasi sa'yong ako na eh. Bakit ba ang kulit mo? Nagpapakitang gilas ka ba kay Nanay? Nakakaloka ka naman. Kanina inuutusan kita tapos tamad na tamad ka. Ngayon nagtapon ka pa ng bigas. Pambihira. Palibhasa hindi ikaw nagtatrabaho eh.
Sorry po, Ate Maricel. Hindi ko po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Kanino ko pa kasi kinukuha, ayaw mo ibigay. Kaunti na lang talaga, Luz, ha? Mapupuno na ako sa'yo. Tumigil na kayo. Ako na magsasaing. Pupulutin ko na lang yung bigas sa sahig. Sige na, Luz. Bumalik ka na sa kwarto. Tatawagin na lang kita kapag kakain na. Wow, Nay. Kaya hindi nagtatanda yung babae na yan eh. Kinukonsinti nyo. Hoy, Luz, para sabihin ko sa'yo ha, kailangan mo rin tumulong dito sa bahay. Masyado na mabigat ang pasanin ko sa buhay para dumagdag ka pa. Umayos ka, ha? Padabog na umalis si Ate Maricel patungo sa kanyang kwarto. Ako naman ay napakagat na lang sa labi habang pinipigilan ng mga luha. Nilapitan ako ni Nanay Teresita para haplusin ang likod at ang buhok ko. Huwag mo na lang siyang pansinin, Luz. Baka may problema lang siya sa trabaho niya. Sige na, pumasok ka na sa kwarto at magpahinga. Lalabas lang po muna ako saglit, Nay. Magpapahangin. Sigurado ka, wala kang kasama. Gusto mo, hintayin mo ako. Magluluto lang ako. Kumain na rin muna tayo bago tayo umalis. Ayos lang po ako, Nay. Pasensya na po kayo. Pangako po, babawi ako pagkapanganak ko. Nako, hindi mo naman kailangan gawin yun. At tiyak hindi rin papayag si Junjun na magtrabaho ka. Kaya nga siya nagsisikap na magtrabaho para may pantusto sa'yo pati sa magiging anak ninyo. Pasensya na po talaga kayo, Nanay Teresita, kung nabuntis ako. Hindi po sana mangyayari to. Naku, ano ka ba? Isang biyaya ang pagkakaroon ng anak. Masyado lang napaaga pero lahat naman ng bagay may dahilan. Magpakatatag ka at huwag ka nang mag-isip-isip pa. Makakaapekto yan sa ipinagbubuntis mo. Tumango ako. Napasulyap naman ako sa pinto ng kwarto ni Ate Maricel at nakita ko siyang nakasilip. Nakatitig siya sa akin ng masama na para bang may ibinubulong sa hangin. Agad na nangilabot ang balat ko. Dahil sa takot, lumabas ako ng bahay. Naririnig ko pa ang pagtawag sa akin ni Nanay Teresita, ngunit hindi ko na pinansin pa. Ano yung nakita ko? Bakit parang kakaiba yung tingin sa akin ni Ate Maricel? Parang namumula pa ang mga mata niya. Mukha siyang sinasaniba ng demonyo. Natigil naman ang pagkausap ko sa aking sarili nang makasalubong ko ang pamilyar na lalaki. Nakita niya rin ako at tinawag ang pangalan ko. Luz! Long time no see! Benji, ikaw ba yan? Oo naman no, nakalimutan mo na ba ako agad? Nag-asawa ko lang, di mo nakilala ang kababata mo. Tinawag nga kita sa pangalan mo, hindi ba? Hindi ko lang inaasahan na makakasalubong kita rito. Saan ka pala papunta? Eh di sa'yo. Ha? Sa akin? Oo, nabalitaan ko dito ka nakatira eh. Kaya gusto ko kitang pasyalan. Eto, may dala nga ako para sa'yo. Mga prutas. Eh, saan ba ang bahay niyo rito? Baka pwede mo naman akong papasukin. Ano kasi, kalalabas ko lang. Doon na lang muna tayo sa may puno ng mangga. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Inalalayan ako ni Benji na makaupo sa may ilalim ng puno ng mangga. Umakyat pa siya ron para ikuha ko ng bunga. Hindi ko tuloy mapigilang maalala ang kabataan namin. Oh, mangga. Sayang lang at wala akong dalang bagoong. Kainin mo na habang bagong pitas. Hindi pa ako kumakain, mangga ka agad. Ano? Anong oras na? Di ka pa kumakain? Tinatrato ka ba na maayos ng asawa mo? Ha? Oo naman. Masama lang ang pakiramdam ko kanina kaya hindi ako nakakain. Masama na ang pakiramdam mo, hindi ka pa kumain. Nag-iisip ka ba? Nasaan ba ang asawa mo at mukhang pinababayaan ka? Ewan ko rin naman ba sa'yo at minahal mo ang isang yun? Eh kung ako na lang ang pinili mo, aalagaan kita. Napatitig ako sa kanya. May kinuha siyang tinapay sa bag niya saka ibinigay sa akin. Ngunit hindi ko magawang kainin dahil naaalala ko ang panahon kung kailan sobrang malapit kami sa isa't isa. Siya ang dahilan kung bakit lumalayo ako sa iba. Ang totoo, matagal nang tumitibok ang puso ko para sa kanya. Ngunit maraming nangyari at nakagawa ako ng isang pagkakamali. Huli na para piliin pa siya.
Ayos naman kami ni Junjun. Inaalagaan niya rin ako. Wala lang siya ngayon dahil nagtatrabaho siya para sa amin. Huwag kang mag-alala dahil okay lang ako. Sigurado ka bang okay ka? Duda ako eh. Hindi ka pa rin ba niya naibubukod? Alam mo, mahirap tumira sa bahay na may kasamang iba. Maganda pa rin na solo kayong mag-asawa. Alam ko naman yon. Yun din ang hinihiling ko kay Junjun pero syempre, nagsisimula pa lang naman kami. Hindi ko naman mahangad sa kanyang mabilis niyang maibigay sa akin yun eh. Marami rin kasi siyang ibang pinagkakagastusan. Naghahanda pa kami para sa paglabas ng baby namin. Hinawakan niya ang kamay ko at saka siya huminga ng malalim. May pag-aalala sa mga mata niya at hindi ko mapigilang iwasan ang mga yun. Ayokong marinig niya na mabilis pa rin ang tibok ng puso ko kapag nasa paligid siya. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin ha. Nandito ako palagi para sa'yo, Luz. Pati sa anak mo. Alam mong mahal na mahal kita. Hinaplos niya ang tiyan ko. Alam ko yun at nagpapasalamat ako dahil dinalaw mo ko rito. Pero ayoko nang bumisita ka pa ulit, Benji. Ayos lang talaga ako. Ipinapanalangin ko na lang na maging malusog ang baby ko kapag lumabas na siya. Kasalanan ko rin tong lahat eh. Kaya kailangan kong panindigan at tiisin lahat ng kapalit ng mga padalos-dalos kong desisyon. Tumayo na ako para magpaalam kay Benji. Siya naman ay malungkot ang mukha. Gusto niya pa nga akong ihatid dala mga prutas, subalit sinabi kong kaya ko na. Pabalik na ako nang harangin ako ni Ate Maricel. At sino naman ang lalaking yun, Luz? Huwag mo sabihin na gagawa mo pa man lalaki sa lagay mong yan. Wala lang ang kapatid ko, pinagtataksila mo na siya. Wala pong nangyayaring ganun, Ate Maricel. Kaibigan ko lang po siya. Kaibigan? Sus! Mga palusot mo! Alam ba ni Junjun yan? Nagsisikap magtrabaho yung isa doon, tapos may lalaki kang kinakalantari. Ate Maricel, pwede po ba tumigil na kayo? Wala akong nilalanding lalaki. Kababata ko lang yun at binisita niya lang ako. Binigyan niya lang ako ng prutas. Bakit ho ba ang dumi-dumi ng isip niyo at bawat kibot ko sinisita niyo na para bang wala na akong nagawang tama? Buti alam mo, wala ka na talagang ginawang tama simula nang mabuntis ka. Hindi lang buhay mo sinira mo, pati buhay ng kapatid ko at namin. Mabuti pa sumama ka na lang sa lalaking yon para bumalik na sa dati ang lahat. Hindi na ako nakapagsalita nang itulak ako ni Ate Maricel dahilan para mapasalampak ako sa sahig. Napatingin pa sa akin ang mga kapitbahay at ang ilan ay tinulungan ako. Hindi ko pa sana gustong umuwi sa bahay, ngunit tinawag na ako ni Nanay Teresita. Oh, Luz, saan galing yung mga prutas na dala mo? Saan pa? Di sa lalaki niya. Ate Maricel, ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na kaibigan ko lang yun? Asus, ako pang niloko mo? Alam ko na yan, yung pinagtatanggol niyo, Nay, niloloko niya lang si Junjun. Dapat pinaalis na yan dito. Mamaya, hindi naman pala talaga si Junjun ang ama ng batang dinadala niyan. Nagpapakahirap pa tayong kupkupin niyan. Hindi ko na napigilang tumayo at kalampagin ang mesa. Padabog akong umalis papasok ng kwarto dala ang prutas na ibinigay sa akin ni Benji. Doon ay patuloy akong umiyak. Ngunit kahit nakasara na ang pinto, rinig na rinig ko pa rin ang mga pasaring sa akin ni Ate Maricel. Napaka-attitude! Anong karapatan niyang balabagin ang mesa pati na rin ang pinto? Napaka-bastos talagang bata! Saan ba nakuha ni Junjun ang babaeng yan? Huminahon ka, Maricel. Tandaan mo, buntis ang batang yun. Maghinay-hinay ka sa pananalita dahil baka makaapekto yun sa bata. Alam mo kung paano magalit ang kapatid mo kapag nalaman niya to. Magalit na siya kung magalit. Isa pa siyang inutil. Imbis na tinutulungan niya tayo rito sa bahay, nagdala pa siya ng isang bibig na palamunin. Pinag-aral ko siya tapos itong isusukli niya. Hindi marunong makiramdam. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Mga pabigat. Sobra na yung sinasabi mo, Maricel. Kapatid mo pa rin yon. Bakit? Totoo naman ang mga sinasabi ko ha. Masama ba na magsalita ako? Ako itong napeperwisyo. Hirap na ako. Dapat sa mga yan umalis na lang dito eh. Wala namang kwenta. Masira na ang buhay nila pareho. Maricel, tama na. Naririnig ka ng bata.
Mabuti pa kumain na tayo. Sige na, kumain ka na. Baka gutom lang yan. Hahatiran ko na lang siya ng pagkain. Hayaan niyo siya, Nay. Siya tong malakas ang loob na magdabog tapos bibigyan mo ng pagkain? Ano siya? Prinsesa? Aba naman, ang kapal ng mukha. Tinakbo pa yung prutas na bigay sa kanya ng lalaki niya para bang kukunin ko. Napakadamot. Patuloy pa rin si Ate Maricel sa pagsasalita ng masasakit tungkol sa akin. Naninikip na ang dibdib ko dahil sa mga sinasabi niya. Kung alam niya lang ang totoo, hindi niya ako uusigin ng ganito. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at sinubukang magbingi-bingihan. Kumakalaman ang sikmura ko, hindi ko nagawang kumain. Wala kasi akong gana. Luz, gising, nandito na ako. May dala ako para sa'yo. Hindi ka raw kumain, sabi ni Inay. Bulong yun ni Junjun na siyang gumising sa akin. Unti-unti akong bumangon at nakita ko nga ang tinutukoy niya. Ikaw pala, Jun. Kanina ka pa ba nakarating? Ngayon lang din. Dumiretso na ako rito pero nakasalubong ko si nanay kanina. At sinabi niya ngang hindi ka pa kumakain. Bakit? May masakit ba sa'yo? Wala ka bang gana? Ayoko na rito, Junjun. Hindi ko na kaya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Umalis na tayo rito, Jun. Bumukod na tayo. Hindi ko na kaya mga naririnig ko mula sa ate mo. Sobra na siya kung magsalita sa akin. Pero hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Nag-iipon lang ako. Pero tutuparin ko naman yung pangako ko sa'yo eh. Bibili tayo ng bahay. Tapos hindi na tayo dito titira. Kailan pa yun, Jun? Hihintayin mo bang may mangyaring masama sa akin at sa anak mo bago tayo umalis? Nai-stress na ako sa bawat araw na hinahamak ako ng ate mo. Hindi ko na matiis. Ano bang sinabi sa'yo ni ate? Ano ba nangyari? Siya ba ang dahilan kung bakit hindi ka kumakain? Mapapahamak naman ang baby natin kung ganyan ang ginagawa mo. Bakit parang sinisisi mo pa ako? Paano ba ako makakakain kung kahit sa pagkainan binubungangaan niya ako? Luz, tiisin mo na lang. Wala naman tayong magagawa eh. Nakikitira lang tayo rito. Pasalamat nga tayo kahit papano tinutulungan tayo nila nanay. Saka mahirap kapag umalis tayo. Maiiwan kita kasi nagtatrabaho ko. Paano kung mga nakahabang wala ako, sinong tutulong sa'yo? Ang hirap naman kasi sa'yo, Jun. Mas kinakampihan mo pa sila. Ako tong asawa mo, ako tong nahihirapan. Wala ba akong karapatang mag-request? Ayoko na talaga. Kung ayaw mong umalis, ako na lang ang aalis. Ha? Teka, sandali, Luz. Ano ba talagang sinasabi sa'yo ni Ate Maricel? Na wala akong kwenta, na ako sumira sa buhay mo, na ako ang dahilan bakit hindi mo matupad ang mga pangarap mo. Talaga ba, Junjun? Ako ba talaga ang dahilan ng lahat? Alam mo kung sino may kasalanan kung bakit nangyayari to. Hindi ako. Kaya pagsabihan mo ang ate mo kung ayaw mong umalis ako sa piling mo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Junjun. Huminga siya ng malalim sa kapadabog na lumabas. Sumunod ako at nakita kong kinakalampag ni Junjun ang kwarto ni Ate Maricel. Ate Maricel, lumabas ka dyan! Alam kong gising ka pa! Harapin mo ako! Anak, ano nangyayari? Gabing-gabi na, bakit ka sumisigaw? Itong si ate. Porke wala ako kung ano-ano nang sinasabi sa asawa ko. Ano Ate Maricel? Bakit hindi mo ako harapin ngayon? Ngayon mo sabihin ang mga sinasabi mo kay Luz habang kaharap ako. Matapang ka lang na ampihin si Luz kasi wala ako eh. Anong matapang lang ako kapag wala ka? Sige, magharap tayo ngayon. Mukhang nagsumbong na sa'yo ang magaling mong asawa na hindi mo pa naman talaga asawa kasi hindi kayo kasal. Kung makapagsalita ka, akala mo may pagmamalaki ka na? Bakit? Anong niyayabang mo sa akin para sigawan ako? Yang buntis mong asawa na batugan? Hindi tamad si Luz, buntis siya. Bakit ba hindi mo maintindihan na hindi siya makakakilos dito sa bahay kasi nagdadalang tao siya? At isa pa, hindi ka naman talaga sa kanya galit, di ba? Kundi sa akin. Bakit siyang binubungangaan mo, hindi ako? Gusto mo? Sige, gusto mo marinig na ang kapal na mukha mo na magdala ng babae rito tapos ako magsusustento? Anong ikaw? Kaya nga ako nagtatrabaho para ako magpo-provide sa kanila eh. So hindi ka natutulong sa mga bayarin dito sa bahay? Yung tubig, kuryente, pagkain na kinakain ng asawa mo, ako pa rin? Peste kasi inuna mo pa yan kaysa kay nanay. At ako na panganay habang buhay na lang na hindi makakausad dahil mauubos ang oras ko kakasuporta sa inyo. Bakit?
Pinigilan ba kita mag-asawa? Sinabi ko bang tustusan mo ang pag-aaral ko? Inutos ba sa'yo ni nanay na ikaw magtaguyod sa pamilya natin? Kailanman hindi ako humingi sa'yo. Malakas na sampalang natanggap ni Junjun mula kay Ate Maricel. Maging ako ay nagulat sa nangyari. Hindi ko inaasahan na masasaksihan ko ang masaklap nilang pag-aaway. Parang bumabalik sa akin ang mga sandaling sinisigawan din ako sa bahay. Wala kang utang na loob, Junjun! Kay nanay ka humihingi pero si nanay sa akin dumidiretso. Grabe, ako pa talaga ang pagsasalita mo ng ganyan? Dahil lang sa babae na yan? Pinaglalaban mo yan si Luz? Bakit? Sigurado ka bang ikaw ang ama ng dinadala niyan? Alam mo ba na may kinakatagpo yung lalaki habang wala ka? Bumaling sa akin ang nanlilisik na mga mata ni Junjun. Hindi ako nakapagsalita at lalong bumigat ang aking dibdib. Lahat sila'y nakatingin sa akin na para bang ako ang may kasalanan ng lahat. Kahit si Nanay Teresita ay hindi makapaniwala. Luz, anong sinasabi ni Ate Maricel? Totoo ba na may kinakatagpo kang ibang lalaki habang nagtatrabaho ko para sa atin? Hindi totoo yan, Jun. Gumagawa lang ng kwento ang Ate Maricel mo. Ah, talaga ba, Luz? Ako pa talagang pinagmumukha mo masama? Kitang-kita ko kung paano kahaplusin ang lalaking yun kanina. Binigyan ka pa nga ng mga prutas, hindi ba? Luz, magsabi ka ng totoo. Sino yung tinutukoy ni Ate Maricel? Yung kababata mo bang si Benji? Nagkita ba kayong dalawa? Hindi ako nakapagsalita nang hawakan ni Junjun ang magkabila kong balikat. Humihigpit yun kasabay ng pamumula ng kanyang mukha. Bakit hindi ka makasagot, Luz? Ibig bang sabihin totoo nga ang sinasabi ni Ate Maricel? So Benji pala ang pangalan ng lalaking yon. Umakyat pa nga yun sa puno ng mangga para kumuha ng bunga para kay Luz eh. Kitang-kita ko kung gaano sila ka-close. Nakakapagtaka. Yan bang ipinagmamayabang mo sa amin, ha, Junjun? Umamin ka, Luz. Totoo ba nakipagkita ka sa lalaking yun? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon na ayoko nang nakikipagkita ka sa kanya? Ano? Nililigawan ka ba niya? Gusto ka ba niyang kunin sa akin? Sabihin mo! Sasama ka na ba sa kanya? Kaya ba kayo nagkita? Nagplano na ba kayong dalawa kaya ba sinabi mong aalis ka? Malakas na halakhak ni Ate Maricel ang pumuno sa apat na sulok ng bahay. Pumapalakpak pa siya habang naglalakad papalapit sa amin. Sinabi niyang aalis siya? Magaling! Pinagbabantaan ka pa ng babaeng to, Julius. Ikaw naman na baliw sa kanya, namamanipula niya. Nagpapagamit ka kasi. Halata namang hindi ka mahal ng babaeng to. Mabuti pa, hayaan mo na sila magsama. Marami pa namang babae dyan. Tumahimik ka, Ate Maricel. Huwag ka makisali rito kung ayaw mo magdilim ang paningin ko sa'yo. Luz, sa'yo lang ako makikinig. Sabihin mo, hindi totoong nagkita kayo ng kababata mo, di ba? Nakasalubong ko siya kanina. Nag-usap kami. Sinampal niya ako ng malakas. Mas malakas sa sampal na natanggap ko mula kay Ate Maricel. Nanginig ang kalamnan ko lalo na nang sakalin ako ni Junjun. Nag-usap kayo? Ha? Talagang pinaglololoko mo ko, ha? Sinabi ko na sa'yo noon, akin ka lang, Luz! Akin ka lang! Kahit anong mangyari! Halika sa loob ng kwarto. Itatali kita para hindi ka na makaalis pa! Ano ba, Junjun? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako, Junjun! Tinulak ko siya ngunit agad niya ako nagantihan ng malakas na sampal. Pinipigilan pa kami ng nanay niya, ngunit tuluyan ang nagdilim ang paningin niya. Ibinalibag niya ako dahilan para tumama ang likod ko sa pader. Hinang-hina akong tumayo at napasinghap na lang nang makitang may umaagos na dugo sa sahig. Mahabag ang langit, anong ginawa mo sa kanya, Junjun? Luz, ayos ka lang ba, Luz? Naririnig mo ba ako? Junjun, dali na natin sa ospital ang asawa mo. Delikado ito. Nilapitan ako ni Nanay Teresita ngunit napaluhod na lang ako sa sahig. Kasunod ng mga luha na gumugulong sa aking pisngi. Hindi ito maaari. Tuluyan nang nawalan ako ng malay at nagising na lang na nasa ospital ako. Halos mabaliw ako sa balitang narinig mula sa doktor. Nalaglag daw ang batang dinadala ko. Luz, sorry, hindi ko sinasadya. Ang anak natin. Gumawa na lang tayo uli, ha? Tinignan ko siya ng masama. Nanginginig ang mga buto ko sa galit.
Hinawakan ko ang kwelyo niya. Gumawa? Pinaglololoko mo ba ako, ha? Huminahon ka, Luz. Aksidente ang nangyari. Umuwi na tayo sa atin. Halika na. Hindi na ako sasama sa'yo. Aalis na ako. Lumayo ka sa akin. Ngunit wala akong nagawa nang may itakip siyang panyo sa bibig ko. Naramdaman ko na lang na binubuhat niya ako papunta sa wheelchair hanggang sa nawala na muli ako ng malay. Unti-unti kong binuksan ang mga mata ko at sumalubong sa akin ang mukha ni Junjun. Nasa kwarto kami sa bahay ng pamilya niya. Aalis na sana ako nang may biglang kumalansing. Nakita kong nakakadena ang kamay at paa ko. Junjun, anong ginawa mo sa akin? Kalagan mo ako, utang na loob. Pakawalan mo ako. Ano bang iniingay-ingay mo dyan? Masyado pa maaga, okay? Alisin mo ako rito, ano ba? Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa mga ginagawa mo sa akin? Wala na tayong anak kaya palayain mo na ako. Babalik na ako sa amin. Babalik ka kay Benji? Ha? Alam ko na ang mga paandar mo. Pues hindi ako makakapayag. Dito ka lang sa akin. Hanggang sa makabuo tayo uli ng bata. Magpakabait ka kung ayaw mo masaktan. Magtatrabaho lang ako. Umalis siya at iniwan akong naroon sa kwarto na paminsang binibisita ni Nanay Teresita. Pakiusap, Nanay Teresita. Pakawalan niyo na po ako. Uuwi na po ako sa amin. Pasensya ka na, Iha. Hindi ko pwedeng gawin yun dahil magagalit sa akin si Junjun. Sige na, kumain ka na at baka magkasakit ka. Ilang araw akong nakakulong sa kwarto at nawawalan na ng pag-asa. Idagdag pa ang lungkot na bumabalot sa puso ko habang naiisip ko ang sinapit ng batang nasa sinapupunan ko. Gabi-gabi, binabangungot ako ng mga pag-iyak ng sanggol at napapansin kong madalas ay nawawala na ako sa sarili. Nakatulala na lamang ako sa bintana habang may binubulong. Nanay Teresita, tulungan mo ako! Ano to nangyayari sa akin? Bakit lumulobo ang tiyan ko? Maricel, anak, bakit ganyan ang tiyan mo? Mas malaki pa sa tiyan ni Luz noon. Hindi ko rin alam. Masakit. Hindi ko na kaya, Nay. Tawagin niyo si Junjun. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ako madala sa ospital. Hindi ito normal, Maricel. Hindi ito magagamot ng ospital. Isa itong sumpa. May nangungulam sa'yo. Tingnan mo ang balat mo. Nagkakaroon ng butlig-butlig. Pati ang likod mo nagkakaroon din ng malalaking bukol. Huwag mo akong takutin na hindi yan totoo. Sino naman ang kukulam sa akin? Napahalakhak ako ng malakas. Tumayo ako at hindi ko alam kung bakit nang higitin ko ang mga kadena. Nakalas ang mga ito. Lumabas ako ng kwarto at napalingon naman sa akin sina Ate Maricel at Nanay Teresita. Mas lalo akong natawa nang makita ko ang sitwasyon niya. Buntis ka? Buntis ka? Nagdadalang tao ka, Ate Maricel. Baliw ka na! Anong nagdadalang tao? Wala akong asawa. Nay, bakit pa nandito yan? Paano siya nakatakas? Kung hindi ka nagdadalang tao, baka yan ang anak ko. Ang anak ko nagbalik na siya. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang tiyan niya. Ngunit lalo siyang uminda sa sakit. May naramdaman din akong kakaiba sa loob ko. Naisip ko kung ito na ba ang sagot sa mga ibinubulong ko sa hangin. Ang malalim kong galit sa mundo, nagbubunga na. Bitiwan mo ako, ano ba? Lumayo ka sa akin. Nababaliw ka na. Nay, ikulong niyo sa ulit mo sa kwarto. Sige na. Ngunit hindi sila nakakilos nang mabilis akong pumunta sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Luz, anong ginagawa mo? Bitiwan mo yung kutsilyo, baka makasakit ka. Bakit? Natatakot ba kayo sa akin? Maawa ka, Luz. Pwede naman natin itong pag-usapan. Tinanggap ka namin dito. Ako, mabait ako sa'yo. Makinig ka sa akin, wag mo kaming sasaktan. Mabait ka? Sa paanong paraan? Hinayaan mo kung ikulong ni Junjun sa kwartong yon. Alam mo ba kung anong ginagawa niya sa akin tuwing gabi? Siyempre alam mo. Naririnig mo kung ilang beses ako humihingi ng tulong pero wala kayong ginagawa. Katulad lang kayo ng mga kaklase ko noon nang minsan pagsamantalahan ako ni Junjun.
Siya ang dahilan ng paghihirap ng buhay ko. At ang tanging dahilan na lang kaya ako lumalaban na wala pa. At kasalanan niyo yon. Pinatay niyo ang anak ko. Kaya nararapat lang na patayin ko rin ang anak ni Ate Maricel. Huwag kang lalapit sa akin, demonyo ka! Nay! Hindi ko na kaya. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Ilayo niyo na ako rito. At tignan niyo, Nay, yung bibig ko. Parang tinatahi. Baka dahil sa pagiging matabil ng bibig mo, Maricel, isinusumpa ka. Halika na, baka kailangan sa albularyo na tayo pumunta. Akmang aalis na sila nang harangin ko. Ngumisi ako sa kanila nang makita ko ang takot sa mga mata nila. Katapusan niyo na. Sinira niyong lahat ng buhay ko. Kaya marapat lang nasirain ko rin ang sa inyo. Papatayin ko kayong lahat. Itinaas ko ang kutsilyo at isasaksak na sana sa kanila nang sumabog ang tiyan ni Ate Maricel. Palahaw ng iyak ang narinig mula kay Nanay Teresita habang ginigising ang kanyang anak na wala ng hininga. Nabalik ako sa wisyo ng mga sandaling yun. Hindi ako makapaniwala sa mga nasasaksihan ko at ang tanging nagawa ko lang ay maibagsak ang kutsilyo. Kasabay ng pagtakbo palayo sa lugar na yun. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi na ako makakabalik sa amin, ngunit gusto kong tumakas. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Tuloy-tuloy lang ang pagtakbo ko kahit nakapaalang nang may makabangga akong lalaki. Luz, ano nangyari sa'yo? Bakit puro dugo ang damit mo? Benji, tulungan mo ako, ilayo mo ako rito. Pakiusap, iligtas mo ako. Sasama na ako sa'yo. Please, Benji. Anong sabi mo? Pero si Junjun at ang anak mo, Teka, ano nangyari sa tiyan mo? Mahabang kwento pero simula ngayon malaya na ako. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero ngayon lang ang pagkakataon ko makatakas. Tulungan mo ako. Hinawakan niya ang kamay ko saka ako binuhat. Sa hindi malamang dahilan ay nakatulog ako at nang magising ako'y nakita ko na lang ang sarili kong nasa isang barong-barong. Nasaan tayo, Benji? Nasa bahay nila Lola. Dito ako tumutuloy nitong mga nakaraang araw. Pwede tayo rito pansamantala para makapagpalit ka ng damit at makaligo. Sige na, para makapagpahinga ka na rin. Mukhang maraming nangyari sa'yo. Tumango ako at sinunod siya. Nang makalabas ako ng banyo, nakita ko si Benji na naroon sa isang kwarto. Kausap ang isang matandang babae. Maraming salamat, Lola. Malaking tulong ang ginawa mo. Sa wakas, nasa akin ang babaeng matagal ko nang gustong makasama. Hindi ako nagkamali na lumapit ako sa'yo. Tama ka na isang araw magagamit ko ang kakayahan mo. Dahil sa pinahid kong langis sa tiyan ni Luz, humina ang kapit ng bata sa sinapupunan niya. Wala nang dahilan para magsama sila ng lalaking yun. Isa rin namang bungay ng kahayupan eh. At nararapat lang ang lahat na nangyayari sa pamilya niya. Sinira niya ang buhay ng taong mahal ko. Kaya sisirain ko ang buhay nila. At ngayon nasa akin na si Luz. Bubuuin ko siya at bubusugin ang pagmamahal. Pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng mundo. Ako ang magbibigay sa kanya nun. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko inakalang ang nasa likod pala ng lahat ng ito ay ang kababata ko. Impit akong umiyak. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot sa mga ginawa niya. Ngunit siya na lang ang mayroon ako ngayon. Alam kong ginawa niya lang din ang lahat dahil mahal niya ako. At ako, sasama lang sa kanya dahil siya ang tunay na mahal ko. Wakas!